Muling nag-ikot si Pangulong Noynoy Aquino sa mga baha pa ring lugar sa Central Luzon. Hindi naman nakaligtas sa masamang panahon ang presidential helicopter na napilitang mag-emergency landing. Live mula sa Hermosa sa Bataan, may report si John Consulta. John? Yes, Jessica, hindi pa nga ganap natapos ang bangungot ng ilan sa mga ating kababayan dito sa Bataan dahil sa tindi ng perwisyong idinulot ng pagbaha sa kanilang probinsya. Abot dibdib pa ang baha sa Hermosa, Bataan. Ang Barangay Pulo, animoy isla na nanatiling isolated. Bumigay raw kasi ang isang bahagi ng Puluday. Kasama ang GMA News, napasok sa wakas ng mga rescue team at medical officials ang barangay. Mahigit 50 bahay ang tuluyang natangay ng baha. Nagsisiksikan naman sa isang simbahan ang may 400 pamilya. Agad nagsagawa ng medical mission para sa kanila. Sir, ano nakita mo mga kadalasang problema ng mga tao doon? Ay, usually ubot sipon, yung iba nagtatain na nga, tapos yung iba marami alipunga. So hinanda talaga namin yung magamot para sa alipunga. Gusto man po namin umuwi pero hindi po kami makauwi. Kaya sana po matulungan po kami. Isa ang Bataan sa mga dinalaw ng Pangulong Aquino ngayong araw. Pero bago yan, dahil sa masamang panahon, napilitang mag-emergency landing ang presidential helicopter ni Pangulong Noynoy Aquino sa may SCTEX itong umaga. Hinintay muna nilang bumuti ang panahon, saka bumiyahe at tuluyang bumaba sa Camp Aquino sa Tarlac. Mula roon, nagpasya ang Presidential Security Group na magbiyahe na lang by land ang Pangulo papunta sa Paniqui at Capas, Tarlac. Namahagi rin ang Pangulo ng tulong sa San Fernando, Pampanga na kilalang baluarte ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Doon sinalubong pa siya ni Governor Lilia Pineda na kilalang kaalyado ng dating Pangulo. Kasi yung River Channel na bumigay na diki na yon, mayroong nanggagaling ng pinatubo, yung tubig na may kasamang lahar at saka yun na nga yung mga sediments. Baka matabunan yung bayan ng Santo Tomas at saka ng Minalin, hindi lang Minalin, Santo Tomas, Makabebe, Masantol. Pare-pareho tayong Kapampangan na lang naman pababayaan ko kayo. Ayusin natin yan. Nandito ako, wala ako dito. Nakikipag-ugnayan po ako sa inyong lahat na ating mga opisalis dito. Mga textmate ko sila. Bukod sa ilang cabinet members, kasama rin ni Pangulong Aquino ang ilang taga-Liberal Party na napapabalitang tatakbo sa pagkasenador sa 2013 na binabatikos ng ilan sa social media dahil sa tinawag na calamity campaigning o pangangampanya raw sa gitna ng kalamidad. Our action speaks louder than words. Hindi namin naiisip yun. Basta sa amin, importante makatulong kami. Ayun lang. Sa Santo Tomas, Pampanga, problema pa rin ang inuming tubig. Pila-pila na nga ang mga residente sa dumarating na rasyon. Saan yung nagtatae ganun. Dahil hindi maganda yung tubig. Siyempre wala na kami makuha. Pinagtsatsagan na lang namin tubig na marumi, ganun. Ang bayan ng Masantol, nakatira naman ang tulong ng GMA Kapuso Foundation. Ang apela na lang ng iba, permanenteng solusyon ng gobyerno para din na maulit ang trahedya sa kanilang lugar. Salamat, may dumarating na ganyan. Yung pong dige, kailangan magawa yung dige. Yun po ang talaga solusyon doon. Tsaka yung mga ilog namin, kailangan madreds talaga. Tsaka yung mga estero. Sa ngayon, Jessica, ibabot na nga sa 3 ang namatay dito sa Hermosa, Bataan. Isa ang nakuryente at 2 naman ang nalunod. Samantala, inaasahan ng pagdating ng tulong mula sa Kapuso Foundation para nga maghatid ng ayuda sa ating mga kababayan na salanta dito sa probinsya ng Bataan. Jessica. John, bumababa ba o tumataas pa rin yung baha dyan sa Bataan? Jessica, sa ilang mga bahagi ng Bataan ay kapansin-pansin yung pag-subside nga ng baha lalo na dito sa may bahagi ng Dinalupian. Pero dito sa ating napasya lang sa lugar ng Barangay Pulo ay nananatiling ang parang mala water world pa nga ang sitwasyon at tanging bangka lamang ang maaaring magamit para makapasok sa loob ng nasabing barangay, Jessica. Okay, malapit ka dyan sa Zambales, no? After Bataan, Zambales na at ang payo ng Pag-asa ngayon medyo mag-uulan dahil merong passing thunderstorm yata dyan sa lugar na yan, John. Tama yun, Jessica. Actually, bago nga tayo dumiretso dito sa Bataan, ay nakita natin mismo yung epekto nga ng malakas na pag-ulan na nagresulta sa pagbaha sa may bahagi nga ng Zambales. Kaya naman patuloy na nanalangin yung mga tao doon. Sana'y wag nang masyadong bumuhos ng malaki itong inaasahang ulan bukas para hindi nila maranasan yung nangyaring ang pagbabaha nito mga nakarang araw, Jessica. Okay, John, update nga, ilan sa mga bayan ng Bataan ang medyo matindi ang baha?
Sa ngayon, Jessica, ay dito nga sa area nga ng Dinalupihan, itong sa kanilang mga pangunahing lansangan, meron pa rin baha. Kapasin-pasin dito, Jessica, na kinakailangang maging dahan-dahan yung pagpasok ng mga motorista natin dahil kung hindi ay maaari kang matangay nga ditong current o agos ng baha dito sa kanilang pangunahing lansangan. Samantalang dito naman sa Hermosa ay bukod nga sa baha, Jessica, talagang nagkalat pa rin yung putik at kahit anong linis ng mga lokal na pamahalaan ng Hermosa ay nananatili pa rin isang malaking hamon ang paglilinis ng kanilang bayan, Jessica. Okay, maraming salamat, John Consulta.